Sabi po sa balita, tumambak daw po, dumami ang dolyares at mga ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi pa po sa balita, ngayon lang umano ito nangyari sa loob ng 55 years simula po 1971. Nakakagulat ito kasi paano kaya ito ginawa ni PBBM? Kabaliktaran naman ito mga kaistorya doon po sa mga ibinabatong paninira sa presidente po natin. Sabi pa nga sa balita mga kaistorya, ang ganda talaga ng ginagawang trabaho ni PBBM. Mauungusan na daw po natin ang China mga kaistorya sa pagiging manufacturing hub. Magsisipaglipatan daw po mula sa China papunta sa Pilipinas ang mga investors. Sa buong Southeast Asia po yan mga kaistorya, yung balita na yan. Napakaganda ng ginawang ito ni PBBM. Huwag po tayong magpaligoy-ligoy pa mga kaistorya. Ipapakita ko ang mga references sa inyo. Lihitin mo ito. Pakishare po at pakilike para malaman po ng ating mga kababayan. Tingnan ninyo balita po ni Inquirer. Palakihin ko nga. Philippines Foreign Reserves surged to 16-month high in January 2026. Ang ganda ng pasok ng taon sa administrasyon ni PBBM mga kaistorya sa Pilipinas. Foreign reserves. Pag sinabi mong foreign reserves, nangunguna po mga kaistorya lagi US dollar. Ang sabi rito sa ibaba, the Philippines began 2026 with foreign exchange reserves at a 16-month high, buoyed by a record valuation of the central bank's gold holdings as global bullion prices surged to new peaks and inflows from the Marcos administration's recent offshore bond sale. Trinabaho ni PBBM sa madaling sabi. Latest data from the Bangko Sentral ng Pilipinas showed the country's gross international reserve reached $112.5 billion in January, up by 9% from a year earlier and the highest level since September 2024. Ganda mga kaistorya, isipin ninyo. Yung gross international reserve natin tumaas, lumubo ng ganyan 16 daw po na buwan na buffer. Ano bang ibig sabihin niyang gross international reserve na yan? Anong pakinabang niyan sa Pilipinas? Mamaya, maiintindihan natin mga kaistorya dito sa paragraph na ito. The GIR or Gross International Reserve serves as the country's buffer against external shocks. Anong mga shocks? It also helps an economy finance its imports and foreign debt obligations. Ginagamit din mga kaistorya, pambayad sa mga imports, pambayad sa utang ng Pilipinas in extreme conditions when there are no export earnings or foreign loans. Nakakadulong din po pala ito mga kaistorya, kumbaga para hindi tayo mangutang, pwedeng gamitin itong gross international reserve. Kasi nga po mga kaistorya, buffer po yan. Ituloy pa natin, the reserve assets consist of A-rated foreign investments. Di ba? Sabi, mga nagsisipaglayasan daw ang mga investors dito sa Pilipinas dahil kay PBBM. Palpak daw. Hindi daw nagtatrabaho. Sablay daw. Mali. Magsisipaglipatan pa nga ang mga investors dito sa Pilipinas The reserve assets consist of A-rated foreign investment of the central bank, gold, and foreign exchange. Binabanggit na kanina, gold, kanina pa, as well as borrowing authority within the International Monetary Fund or IMF and the country's contributions to the same Washington-based institution. The buffer funds as of January already topped the BSP's estimate of $110 billion for 2026. Gold provided the biggest lift. Tumambak nga po pati ginto sa Bangko Sentral, mga kaistorya. Isip-isipin ninyo yan. The value of the central bank's bullion holdings jumped nearly 76% from a year earlier to $20.7 billion, the highest level on record since 1971. 55 years yan kung since 1971. Ngayon lang yan nangyari mga kaistorya.
sa panahon ni PBBM. Gold reserve po yan ha, bullions ang binabanggit mga kaistorya As a global prices of the precious metal continued to climb to unprecedented highs amid economic and geopolitical unease abroad. Marami pang mga problema sa external mga kaistorya. Maging yung pinapatupad ni Donald Trump na taripa. Di po ba? Yung mga giyera ng mga naglalaban ng bansa, ang laki ng epekto niyan pero hindi nakakahadlang sa Pilipinas sa administrasyon. Alam niyo yun pong peso natin ngayon, mga kaistorya, nagawang mai-stable ng administrasyon ni PBBM. Di ba nangako siya na hindi niya hahayaang dumating sa 60 pesos ang palitan ng dolyar sa Philippine peso. Ay talagang tinupad ni PBBM from 59 point something ay naibaba na ngayon sa 58 point something. Hindi po dahil mga kaistorya sa palpak ang administrasyon ni PBBM, hindi dahil sa bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas Kaya po mga kaistorya at tumataas ang palitan ng dolyar kontra peso. Kasi po yan mga kaistorya, international po yan Kasi gumagawa po ng mga measures po ang administrasyon ni Donald Trump para po tumaas ang balwasyon ng dolyares nila. Gumagawa sila ng hakbang kasi kailangan dominated po ang dolyares sa market, sa mundo. Kasi nga naman mga kaistorya, tinuturing po na international monetary mga kaistorya na sa global market ay dapat ang Amerika kasi silang itinuturing na leader ng mundo. Kaya nga po 'di ba si Donald Trump ay nagpapataw ng matataas na taripa lalo na sa China. Bakit? Kasi ang purpose niya mga kaistorya magsilipaglipatan yung mga investor sa Amerika doon mag-invest. Matalinong taktika 'yon mga kaistorya. Yung taktika ni PBBM ngayon ang ganda sa kabila po ng ginagawang mga hakbang ng Amerika para mag-dominate at tumaas pa ang balwasyon ng dolyares nila. Abay nagagawa ni PBBM magtambak ng dolyares ng international reserve at ng ginto sa Bangko Sentral natin. Ganyan ang matalinong presidente mga kaistorya. Kabaliktaran naman ng sinasabi nila mga kaistorya, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos, dahil sa korupsyon, ganito, ganyan. Hindi po mga kaistorya ganun yun. Actually, hindi bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Maganda pa rin ang takbo ng Pilipinas, ng ekonomiya natin. Huwag nating kalimutan na mula sa lugmok na kalagayan, talagang lugmok tayo, halos baldado tayo mga kaistorya, nang naging presidente si PBBM nang natapos ang termino ng Duterte administration dahil po mga kaistorya sa dagok ng pandemya. Di po ba? Pero sa ilang taon lang ng panunungkulan ni PBBM, hindi lang niya basta nagawang maibangon kundi napataas niya ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa matalinong taktika yan ni presidente at pumili pa ng mga gabinete na technocrats sa ekonomiya. Ayan ang magaling na presidente. Baka naman hihirit mga kaistorya, sige, hindi bagsak, pero bumagal ang ekonomiya dahil sa korupsyon ni PBBM. Ninyo hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yan ng mga gustong magpabagsak kay PBBM para maipalit nila yung politiko na gusto nila sa Malacanang. Yun lang yun mga kaistorya. Ang sabi po ng ekonomistang si Winnie Munsod mga kaistorya, bumagal ang takbo ng ekonomiya natin kasi po mga kaistorya, freeze ng gobyerno natin yung mga payment sa mga proyekto ng gobyerno, particular na sa infrastructure, nakaapekto daw po yun. Alam nyo ang infrastructure kasi mga kaistorya, malaki ang naitutulong ang epekto niyan mga kaistorya sa pagtaas ng antas ng ekonomiya kasi sa pag-travel ng mga goods mga kaistorya, normal yun. Kaya nga tinututukan ng administrasyon ni PBB ang infrastructure at kaya nga po niya mga kaistorya ibinulgar ang korupsyon sa DPWH at kaya niya pinaiimbestigahan at kaya kinakasuhan at ipinakukulong, hinahabol ay para mapatino ang DPWH kasi nga po malaki po mga kaistorya ang kontribusyon ng mga infrastructures, ng mga kalsada, mga tulay sa ekonomiya ng Pilipinas. Paliwanag pa natin ng kaunti. Ang sabi dito, BSP Governor Eli Remolona Jr. previously said the central bank would continue to maintain a well-diversified GIR and would only sell gold when it becomes too big a part of our portfolio. Binati ko si PBBM nun nung nagbenta ng ginto ang Bangko Sentral, ay hindi nila alam
taktika yun. Sabi nga, business is business, mga ka-istorya. Kapag alam mo, natutubo ka, mahal ang presyo ng ginto, di nagbenta. Binili ng mas maraming ginto. Ayan anong katunayan? Tumambak nga daw po yung gold reserve natin, mga bullions nga Di po ba? At the same time, the central bank foreign exchange holdings jumped by 61% to $1.2 billion after the government made its first trip to the international debt market for this year with a triple tranche dollar bond sale last month. Tingnan pa ninyo. Meanwhile, offshore investment of the BSP, which accounted for the bulk of the reserve assets, edged up 3% from a year earlier to 86 billion. Ang lalaki ng perang binabanggit at mga dolyaris pa, mga kaistorya. Overall, the latest GIR level was equivalent to 7.5 months worth of import of goods and payments of services and primary income. Ang laki ng buffer natin sa pera at ginto natin. Pwedeng magamit yan sa loob ng 7.5 buwan, mga kaistorya. It also covers about 4 times the country's short-term external debt based on residual maturity. Salamat naman. Isa pang magandang balita. Sabi rito, ito ay ibinalita, mga ka-story, 1 year ago, pero totoong nangyayari yan ngayon. March 24, 2020. Dalawa ang reference ko. Philippines set to become a manufacturing hub as expansion shifts from China. Record high $49.1 billion in electronics exports in 2020 to set to attract more investors. Manufacturers, pasensya na, umaatake na naman ang pagkabulol ko. Manufacturers are now looking towards expanding beyond China, and the Philippines, binanggit na, is emerging as a potential hub for operations. Diba? Unang-una raw yung Pilipinas na nakikita, except for China. JLL, a global real estate company, states that companies are diversifying their manufacturing locations across India and Southeast Asia, including the Philippines, to offset supply chain disruption in China. So on and so forth. Dito pa tayo sa isa. Balita ni Philippine News Agency. Actually, meron pa akong isa na reference tungkol yan. Ito latest to Ngayong taon to. Balita ni Billionaire News Channel. Sinabi po, mga kaistorya, ng isang Amerikanong businesswoman na ganito rin, mga kaistorya, na i-replace umano ng Pilipinas ang China bilang isang manufacturing hub. Okay, sige, basahin natin. PH, becoming preferred hub of firms relocating from China. PEZA. Why? Anong pinakadahilan? Sige, bigyan ko kayo ng teaser bago natin basahin. Dalawang dahilan. Una, yung pagpataw ng Amerika ni Donald Trump ng napakataas na taripa sa China. Apektado noon yung mga negosyante investors sa China na nag-e-export. Why? Kung mataas ang taripa, yung mga produkto nila na ini-export sa Amerika from China, papatawan ng mataas na taripa, natural ang mga Amerikano doon sa Amerika, mas pipiliin nila yung mga produktong nasa Amerika na mas mababa ang presyo kaysa sa mga produktong imported from China na napakataas ng presyo kasi nga, pinatawa ng napakataas na taripa. Given naman yun, normal yun, ang tao hahanap ng mas mura, di po ba, mga kaistorya? So anong mangyayari ngayon? Mga kaistorya, apektado ang kita ng mga investors na nasa China na nag-e-export ng produkto nila sa Amerika. Ganun yun, mga kaistorya. Ibig sabihin, liliit ang kita nila at delikado pa. Baka malugi sila. Kaya, lalaya sa China, lilipat sa ibang bansa. Na mas mababa ang pinataw na taripa ng Amerika, kagaya sa Pilipinas at Singapore. Di po ba, mga kaistorya? Ano pang isang dahilan? Sa China kasi, sinesensor nila ang mga negosyo. Hinihigpitan nila. Kaunting pagkakamali mo roon, huhulihin ka at iimbestigahan ka, ikukulong ka ng gobyerno ng China sa pagdududa nila na baka ikaw ay nag-i-spy sa kanila at nakikipag-ugnayan ka sa ibang bansa na mga kalaban ng China. Actually, ginawan ko yan ng dedicated content. Tinataniman pa nga ng gobyerno ng China ng mga tao nila yung mga negosyo doon sa China para lamang bantayan ang galaw ng mga negosyante. Totoo yan na nangyayari
sa China. Sige, punta kayong China, doon kayo magnegosyo. Sige, pasok nyo ang sistemang komunistang China dito sa Pilipinas. Ewan ko na lang kung matuwa pa kayo. The Philippines is becoming the new preferred destination in Southeast Asia for expansion of companies with presence in China. Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga said in a social media post Monday that the appetite of Chinese and multinational companies eyeing to invest in the Philippines is increasing amid the current United States government yun na nga tariff o policy. O di ba sabi ko mga kaistorya sa inyo, totoo, di po ba? Kuha pa tayo ng isang reference. 3. Pag di pa naman naniwala ang mga pro-China nito, ewan ko na lang. Sa bagay, kahit anong gawin natin, hindi maniniwala yung mga yan kasi ang gusto nila, ibinibida nila lagi ang China. Basahin ko yung caption balita ni Billionaire News Channel, ito ay galing sa Facebook. Philippines poised to replace China as Asia's manufacturing hub. See, mga kaistor, gaano kalawak ang Asia. The Philippines could emerge as a new manufacturing hub in Asia, replacing China. Diba? Sabi mga kaistorya, simo nga tayo. On hashtag Business 360, a Filipino-American businesswoman Lloyda Nicolas Lewis said the country is an attractive alternative due to high U.S. tariffs on Chinese goods in a strong English-speaking workforce. Hello, mga kaistorya. Alam nyo bang number 1 ang Pilipinas? Kung hindi ako nagkakamali, sa English-speaking country in the world. Yeah. At yung grammar natin, ang ganda, mga kaistorya. Asset ng mga Pilipino yan. Salamat naman. Isa pang magandang balita, si PBBM po ay inimbitahan na. Donald Trump po, mga kaistorya, bibisitahin ni Donald Trump si PBBM dito sa Pilipinas. Inimbitahan na ni PBBM sa ASEAN po yan. Naku, hindi tatanggihan si Donald Trump, mga kaistorya. Oo. Yan ang sabi po sa balita ni Net25. Magagalit na naman siguro ang mga pro-China nito, mga kaistorya. Ito na yung katibayan nung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi dahil sa ibinibintang nilang nangungurakot ang administrasyon, hindi nagtatrabaho, palpak sablay, kaya po mga kaistorya bumagal ang pag-akyat ng antas ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi yun ganon. Sabi ni Munsod, 2025 Philippine economy is slowed by government freeze, not corruption scandal. Ekonomistang eksperto na yan ang may sabi, hindi isang DDS na napakapait. Kasi pagka sa mga DDS, natural, anong ini-expect ninyong sasabihin nila? Di mo ba, mga kaistorya? Sabi dito, Munsod 22, so di ko nabasahin yung title A freeze in government payments, not corruption scandals, paralyzed the Philippine economy in 2025. Economist Winnie Munsod said growth is slipped to just hindi po 4.4%, 5.2% po, far below official targets and trailing key regional neighbors as contractors and public works projects went unpaid for months. People came to me telling me about their experiences with government after the flood control scandal came out, Munsod said in her after class with Maring Winnie segment on Philippines 2025 GDP is at a low 4.4%. The government froze payments to everybody so di nga prinis nga kaistor hanggat hindi naaayos yung corruption, di po ba, mga kaistor? So that's the reason why, not because the administration of PBBM is corrupt. Wait. Iko-correct yung sinasabi ko kanina, mga kaistorya. Yun pala, mga kaistorya, yung sinasabi kong 5.2% is economic growth outlook for 2026, mga kaistorya, ng AMRO. Okay, ayaw ko kasi makapagbahagi ng maling impormasyon. So yan po, mga kaistorya, ang magagandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like, mga kaistorya, para malaman ng ating mga kababayan, para hindi matabunan ng fake news ang Pilipinas.
Maraming salamat sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya sa buong mundo na laging nakaabang at nakasuporta, walang sawa sa inyong lingkod. Shout out po sa inyo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din po sa mga bagong viewers natin at maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.